Good morning po mga Karayban, kumusta po? Andito na naman po tayo para sa isang talakayan, maiksing talakayan. But before that, I would like to greet everyone. Nais ko po kayong batiin na isang magandang araw. At gusto ko po kayong i-shout out sa aking po mga followers and lalong-lalo po sa ating mga new subscribers. Maraming salamat po. Atin pong pag-usapan itong si former Secretary Harry Roque na na-contempt na naman dahil nga po sa kanyang failure to submit yung mga documents po na hinihingi ng lower house ng ating po mga kongresista sa Quadcom. Ukol nga po ito sa kanyang mga dokumentos na magpapakita kung paano tumaas ang kanyang mga ari-arian, parang mga supporting documents. Pero hindi po niya maipakita ito. Until now, hindi pa po niya maisubmit. At ang latest po na balita, ang ating pong dating spokesperson ay missing in action. Wala po si Mr. Harry Roque, hindi po nila makita. O ano kaya? Mukhang nagtatago. Mukhang nagtatago si Harry Roque. Kahapon nga, pinaghahanap na po siya pero wala na, hindi na po siya makita. So mga kababayan, ano na? Ang Pilipinas na ba bagong fugitive capital of the world? Yan na po ba ang bagong titulo ng Pilipinas? Ang mga pugante nasa Pilipinas nagtatago, dumami po ito. Dumami ngayon pong taong 2024. At mga kaibigan, itong po mga fugitives, they have something in common. Alam niyo po ba kung ano ang meron sila? Karamihan po sa kanila ay malapit kay dating Presidente Digong Duterte. Yan po ang pagkakapareho po nila. Gaya po ng halimbawa si Secretary Roque, gaya po ni Tebes, gaya po ni Bantag. So yung mga yan, sila Alice Go, actually nahuli na nga. Sila Pastor Kibuloy, mga puganti po. Mabuti na nahuli na si Alice Go, nahuli na si Pastor Kibuloy. Nako, parami po ng parami ang mga puganti sa Pilipinas. Ano po sa palagay nyo? Itong si Secretary Roque, bakit po siya kaya nagtatago? Ng aking opinyon, hindi po siya makapagbigay ng dokumentos dahil dito po matitiklo po siya. Mahuhuli po siya. Kung saan nanggaling yung unexplained wealth na yan dahil lumobo po ang kanyang assets. Iniuugnay po si Secretary Roque sa Pogo. Kaya ayaw niya pong magbigay ng mga dokumentos dahil baka dyan po siya matitiklo or malalaman nila ang kanyang unexplained wealth. Malalaman po nila kung ang posibleng pinanggalingan ng pera na yan. Dahil kung isa ka lang pong ordinaryo or sabihin na natin kahit na national level may position ka kung secretary, hindi naman po ganun kalaki ang iyong may ipon na pera, pero sa kanya there was a significant spike or pagtaas ng kanyang kita. Kaya pinaniniwalaan po nila na ito ay maaring galing sa Pogo. Yan. So mga kababayan, missing po ngayon, missing in action ang ating dating secretary na si Harry Roque. Saan kaya siya ngayon? Bakit bigla po siyang nawala na parang bula? Andun na kaya siya ngayon sa Davao? Hindi po natin alam. Pero siguradong lalantad din po yan at mahuli din po yan. Na-cite na po siya in contempt dahil matagal na po siyang kinukunan ng mga dokumentos pero until now, hindi niya po maibigay
Takot po siguro dahil pag binigay niya po yan, diyan na po magkakaalaman. Makikita na po ng ating mga kongresista kung ano ang posibleng source, naging source ng kanyang pagtaas ng kanyang kita. So ayaw niya pong matiklo, kaya ayaw niya pong ibigay. Yan. So mga kaibigan, delikado po si Secretary Harry Roque dito. Nako, maaari po siyang maaari pong ang kanyang pagkakakulong, kung siya po ay mahuli, baka tumagal pa po. Dati niya pong kinukutya si Senator Leila de Lima. Nako, baka makarma po siya. Siya po ang, or mangyari sa kanya ang nangyari kay Senator de Lima. Nako, delikado po to. Delicate sa Secretary Roque. Sobra yung panlalait mo noon kay Madam de Lima. Sa ano yung sabi mo sa kanya? I don't know his exact words, pero parang sinasabi niya, sana mabulok ka na dyan sa kulungan. Napakasama naman po yung kanyang pananalita noon. Nung pong si Secretary de Lima ang nasa loob ng kulungan. Sobra po yung kanyang panlalait. At ngayon, mga kaibigan, posible pong mangyari sa kanya na makulong din po siya dahil po sa illegal pogos na yan. Lalo na ngayon, wala po siyang maipakitang documents dahil pinagsosospetsahan po ng mga lawmakers, ng mga membro po ng Quadcom na siya po ay nakinabang sa illegal pogo. Malalaman din po natin yan. Let's buy more popcorn. Dahil masarap po manood sa mga Quadcom. Alam niyo po, nakaka-addict. Meron pa po yung isang gabi na hindi po ako nakatulog dahil sa panunood. Ang tagal-tagal, ang haba, 12 oras. Pero natututo po tayo sa panunood po sa hearing, sa lower house, kahit po sa Senado. Marami po tayong natututunan at marami pong mga lumalantad na mga dating opisyalis na ito. Lumalabas na po ngayon. Kaya saludo po tayo sa Quadcom. Marami pong galit sa Quadcom, pero you know what? Kung ikaw ay isang mabuting Pilipino, dapat sinusuportahan natin ang Quadcom dahil ang layunin lang naman ng Quadcom ay napakasimple. Malaman ang katotohanan at mapanagot kung sino po yung mga gumawa or gumagawa ng mga hindi tama, lalo na po sa gobyerno. Yan, kaya mainit po. Mainit. Painit po ng painit. At sa ngayon, ito ngang si Harry Roque, Secretary Harry Roque, he's in hot water right now. So, subaybayan po natin ito kung siya ba'y lalantad or magpapakita po sa hearing o tuluyan na pong magtatago at magiging isang pugante kagaya ni Pastor Kibuloy. Actually, like a few days ago, meron po siyang sinasabi na ika-counter niya sa Supreme Court ito pong pag-contempt sa kanya. Yan po ang balita na napakinggan po natin. Pero kahapon po wala na, hindi na po siya nagpakita. Dapat harapin niya po muna itong pagkaka-contempt na to bago niya ilakad. Kung ano man niyang ipinaglalaban niya sa Supreme Court para daw po i-counter itong contempt na to na ipinataw laban sa kanya. Gumaganda po. Nakikita ko po maganda po ang developments. Nalalaman na po natin kung sino po yung mga dating opisyalis ng gobyerno na gumawa po ng mga katiwalian. Dapat lang na mapanagot po ang mga taong ito. Nakapanghihinayang lang si Secretary Roque, na dating isang magaling na human rights lawyer, pero bigla po siyang nagbago. Siya po ay naimpluwensyahan dahil nga po sa kinang ng salapi. Siya po ay nilamon ng masamang sistema ng nakaraang administrasyon. Ano nangyari sa kanya? Kung ano yung hindi tama,
Yun ang kanyang dinidepensahan. Yun ang kanyang sinusuportahan. Dahil po siguro sa kinang ng salapi. Kaya he gave up his principles. He gave up his values. Napakasakit. Kuya Eddie, ang dating famous na human rights lawyer, ngayon, pinaghahanap na po ng batas. Naku naman. Kaya mga kababayan, atin pong subaybayan tong pagkakasight in contempt ni Secretary Roque. Titignan po natin kung siya po'y magpapakita dahil ayon nga po sa ulat, kahapon hindi na po siya makita sa kanyang tahanan. Hindi po natin alam kung nandun na po siya sa nagkakape sa Davao. O di naman kaya, baka kasama na niya si Pogi somewhere. No, joke lang po. Anyway, mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood. At sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking mumunting channel. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong suporta. Sa atin pong mga kababayang may pagmamahal sa atin pong bansa. Ang mga tunay na Pilipino, marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating pinaglalaban. Mabuhay po tayong lahat.